mapagpalang araw sa inyong lahat mga kabosing. Magandang tanghali saan mang lugar kayo naroon ngayon. At welcome po ulit sa aking munting YouTube channel. Almost 1 week na naman na ngayon lang ulit tayo nakapag vlog sa kadahilan ng hindi ko alam. Sa bagay kaya ko naman mag video pagka kahit may trabaho ko, kaya lang pag talagang nakasentro ako sa trabaho, ayaw kong may ibang inaasikaso mga kabosing. Pagpasensyahan nyo na kung bakit ako ay madalang mag vlog ngayon. Pero siguro this coming week wag lang masyadong mahihirap yung trabaho. Makasingit po ulit tayo tulad ng dati kong ginagawa na 2 times a week, para at least lagi tayong nagkakausap kahit dito lang sa video mga kabosing. Ngayong araw na ito ay hindi ko alam kung anong kahihitat na video ko, kasi araw na linggo. Kanina pa naman ako sa bahay pero medyo mabigat ang katawan at aminin ko mga kabosing, inatake na naman ako ng aking depression minsan kasi hindi ako makatulog. Tapos ewan ko ba kung bakit ganun. So minsan nawawala ako sa focus sa hanap buhay, hindi katulad ng dati. Napakahirap nito mga kabosing. Akala ko kasi kung ano-ano lang yung sinasabing depression, pero ever since nung pandemic na mawala yung tatay at nanay ko, talagang hindi basta mawala mga kabosing. Minsan may mga time na napakaliit na dahilan ay nagiging big deal sa akin, kinagagalit ko na. So pag nawala ako sa ganun, pag nasa ganun ako sitwasyon, ayan na, tinatamad na akong mag video mga kabosing. Parang hindi ko kayang magdala ng vlog pagka ganon. At sana maunawaan niyo ako mga kabosing, sa katulad kong baguhan lang sa mundo ng YouTube ay hinahangad ko po ang inyong pangunawa. Sa totoo lang, malaki kasi talaga yung bago ng ugali ko mula nang magkaroon ako ng depression. Kahit ako hindi ko matanggap na gano'n na ako. Ako iwas na magkaroon ng yung pagtatalo ba, kasi para ang ikli-ikli ng aking pasensya. Although nakakapag-adjust naman, kaya lang hindi on time na kaya ko mong i-adjust talaga. At ang pag-vlog ay malaking tulong sa akin mga kabosing, at naaaliw ko ang sarili ko. Siguro dahil sa pag-vlog nagkakaroon ng yung nahihiya ako na maging ganun ang asal. So nung dati naman hindi man ako ganun at napakatahimik kong tao. So lalo na ngayon nawala yung hilig ko sa pamamasyal. So yung ginatay ng family ko na kung bakit daw ako ganun. Hindi ko alam. Basta alam ko talaga mula nung mawala yung parents ko, doon nag-umpisa. Alam niyo mga kabosing, napakahirap po talaga na mawala ang magulang mo na hindi man lang kayo nagkausap. Meron siguro namang halimbawa nawawala yung magulang nyo na mamaalam, pero kahit pa paano meron kayong pag-uusap bago sila nawala. Ako wala, totally wala, kasi time po noon ay pandemic, napakahirap. Tapos naka-quarantine, tapos sila nasa ospital, bawal din dalawin, bawal kausapin, napakahirap mga kabosing. Tapos inihatid siya sa huling hantungan na hindi maayos mga kabosing. Yun ang hindi ko matanggap. Yung una, yung nanay ko parang medyo tanggap ko pa, pero yung tatay ko medyo talagang hanggang ngayon hindi ko matanggap. Mabigat po sa akin ito mga kabosing. Alam ko dapat sa sarili ko na lang to
pero at least tayo naman ay laging nagkaka ano sa vlog, parang ang pakiramdam ko kausap na rin kayo, kaya naidadain ko sa inyo mga kabosing. Kasi ako po yung pinakamatandang kapatid, bali lagi po ako yung napapaganuhan ng tatay ko, at ang tatay ko po nung mawala ay malakas pa na sorry. Ayun mga kabosing, sorry. Ang mga magulang pala natin, hindi porket matanda na, mahina na, wala nang magawa, walang masabi, ay ang akala natin mga kabosing, pwede na silang mawala, total matanda na sila. Pero iba pa rin para dati yung nakikita mo ng personal, kahit na iba yung ugali nila, kahit gusto lang bata, laging galit sa iyo, iba pa rin talaga yung nakikita mo ng personal. Mabigat. Tapos yung pagkawala nila ay ganon, hindi maganda, ay hirap talaga mga kabosing. Kaya advice ko sa lahat ng mga anak, habang buhay ang mga magulang, kahit na sabihin na medyo nagkakatampuhan kayo, lalo kung matatanda na, ay kayo na ang magpasensya. Iba pa rin talaga ang may magulang, lalo na kung mulat sa pulong mga bata kayo ay magkakasama sa hirap at ginawa talaga. Napakahirap. Kahit sabihin yung matanda na, ako nga aminin ko mga kabosing, tanda ko ng ito, pag ako'y nagkakasakit ay minsan talaga nasabi ko pa yung nanay ko noon, kasi pag ako nagkakasakit, pag yung talagang hindi ko na kaya, laging ang muling tinatawag ko yung nanay ko. Kaya hindi naman ako showing nung araw sa mga magulang ko, pero feel ko talaga sa sarili ko na ang mga magulang ko ay mahal na mahal ko mga kabosing. Hindi ko man nasasabi sa kanila, kaya nung nawala sila, sobrang bigat. Sabihin na natin na kinakailangan natin tanggapin, kasi yun ang pinagkaloob ng Panginoong nasa taas. Pero yung nangyari sa amin is napakabigat mga kabosing. Yung hindi na kami nagkausap, especially sa tatay ko. Alam ko na, malaman ko na hinahanap ako nung malapit niya siyang mawala, pero wala. Hindi ko alam kung anong nangyari sa panahon, kung bakit nagkaganon. Hindi ko maintindihan. Kahit ngayon hindi ko pa talaga maintindihan. Kaya yung minsan yung galit ko sa dibdib ko sa nangyari, naapektuhan yung pang sariling pamumuhay ko. Ayan mga kabosing, hindi ko dapat isuwalat yung mga bagay yun. Kaya lang siguro mahalata nyo rin kasi sa mga vlog ko, napakadalang na sa totoo lang naman, hindi naman kinakailangan araw-araw yung mag vlog. Naisip ko rin talaga itong parang ito na at least yung naranasan ko ay maibsan mga kabosing. Kasi nanonood ako ng mga vlog, tuwing ako makapanood ng mga vlog na yung mga simple lang, yung walang mga ibang magugulo ganun, tapos puro yung mga simple lang, yung parang walang away, yun ang mga gusto ko. Ayoko ng mga yung mga vlog na may nag-aaway, yun ang ayaw ko doon. Tapos may mga kontrobersya, mas gusto ko yung talaga yung yung tahimik. Tuwan-tuwa ako doon sa mga
mga pamilyang magaganda ng samahan. Doon ako uma-idol talaga. Ayan mga bossing, pasensya, medyo naging emotional tayo pagdating kasi sa mga magulang ko na napaka ano ko, ang tali kong ano, maging emotional. Tapos pero kung iisipin sa itsura ko at sa pagpananalita, lalo sa pakikipag-usap sa ibang tao, hindi mo akalain ako ganun mga kabosing. Kasi ako yung taong hindi mo ba basta-basta talaga salita ng salo at alam yan ng aking mga tao. Pero nung mangyari ang sa akin yun, wala na biglang naiba. Sana makarecover ako mga kabosing, at sana tulungan nyo kung samahan nyo ako sa mga video ko, kahit na hindi itong maayos na katulad kung para doon sa ibang mga vlogger. Sana ay samahan nyo ako mga kabosing. Yun mga kabosing, ngayong araw na ito ay may pupuntaan ako at samahan nyo ako. Pero bago po ang lahat ay i-update ko kayo dito sa daan namin. Ayan, naging samentado na, at ang naging rason kung bakit yung sasakyan ko ay hindi makalapit dito sa amin ay hindi siya pwedeng daanan pa. At bago pa to, kahapon lang to binuhusan mga kabosing. Ang problema mga kabosing, hindi siya makakaakyat dito. Yan, mataas siya. Yan, sa kabila. At hindi rin talaga pwedeng daanan. Gawa ng sariwa pa daw, 15 days pa daw bago yung pwedeng daanan. Ayan, samentado na po yung bando. Nakatira po yan. Ayan, kahapon lang nabuhusan itong mga kabosing napapasyalan tong ito mga bukas mga kabosing, tulog yung driver na. Ayan, ang ganda ng daan namin ngayon, samentado. Tayo kina JR, titingnan tayo sa sasakyan. Yan mga bossing, ngayon lang uli ako nakapunta dito. Ang dami natin basura dito. Tapon na natin kaya to. Yan, yung ibang hindi dapat tapon na natin. At ang damo ng loob ng bahay. Yan yung mga kabosing, nagawa ako ng bahay, hindi naman tinitirahan.
Ito yung ano, kulungan ng manok na ginawa ng lalagyan ng mga ano, mga abubot ng mga sasakyan. Tatapon mo na kaya yun, yung mga latang yon, mga kabosing. Tanim ako dito ng talong. Ayan, kamatis, kaso hindi naman na ano, naasikaso. At itong lemon na to, natuloy ba itong lemon na to? Nahihinog ba to? Nahihinog? Oo. Lemon to mga kabosing eh. Ang sipag niya mamunga. Tumataas ba to? Kaya mga latang ano, hindi na kailangan. Ayan mga kabosing, pakita ko sa inyo. Ayan. Ayan na yung bago ang palaya. Talong. Na kung mapapansin nyo dati, ano to eh, iba mga ampalaya upload yan. So wala na ngayon, ito na lang ang titra pag ibago ulit. Ito ay upo. Ito ay upo. Kalabasa. Ayan. Hindi na kasi naabunuhan. Ayan mga kabosing, aris tayo. May titingin ulit tayong sasakyan na tingnan natin kung magustuhan natin. Mga kabosing, hindi nung mahigpit pa ako magdadayo ng pamimili. Minsan may mga araw na ano, lugi pa ako sa lakad. Siyempre yung explain sa iyo ng agent ay maganda, walang problema. Pero pag andito na, pag ando na, sipin mo, tatakbuhin mo, napakalayo niyan ang ating gastos niyan, pagkain, gasolina. Then pagdating doon, ay yung unit pala naman na hindi man maaari. Okay ang unit, may problema sa papel. At meron namang may okay ang papel, ang unit naman na hindi okay. Na sa paliwanag nila ay napakaganda, pero once na makita mo, wala na. Parang sinilstock lang tayo ng mga agent. Pero yan po ay ano talagang mararanasan mo once na ikaw ay naging buy and sell ng sasakyan. Kasi ang tendency po ng mga agent, malay nila magustuhan kahit ganon. Eh ako po ay napakaselang bumili, lalong lalo na kung ang sasakyan ay hindi ayos ang papel. Sasabihin nila na madali lang namang ayusin yung papel. So kung madali ang ayusin, ba't hindi mo pa maipaayos kung talagang ibebenta mo? Yun po ang rason kaya kalimitan hindi ako kumukuha ng ganun. Asan si Kuya Akim mo? Naliligo pa. Naku. Ayan. So bali ngayon na lang pong 2022 tumigil ako ng pamimili, paglayo ng pamimili. Kaya ngayon po ay hindi na ako lumalayo talaga, dito na lang sa malalapit. At kalimitan po ay doon na lang sa mga buy and sell na pass breaker na buy and sell, basta yung mapapagkatiwalaan. Pero meron din po mga mga buy and sell na kumukuha ng palpak na papel eh. Kaya nagiging maingat din tayo. Ang iniingatan natin mga kabosing dyan ay ang sa kaunting halaga ay malalagay tayo sa alanganin o magkakaproblema tayo. Yan ang iniiwasan ko. So okay na lang na hindi kumita basta wala kang problema. Yan ang aking rason. Pero yung iba mga kabose, ang lalakas ng loob eh. Hindi ko kinakaya.
na kahit mga Xerox lang, tapos hindi naman sila yung may nakapangalan sa papel ay binibili nila, at ang katwiran nila ay mayroon ding bumibili ng ganun. Sa akin hindi po pwede, kasi mas magka-problema yung unit. Halimbawa nabili ng iba ay sa'yo din ang bagsak nun. May kaya mo dyan ang bakal. Mga bossing, subukan natin tumingin sa mga pass breaker dyan sa malapit lang naman. Try natin kung tayo may magugustuhan. Tara. Kaya mga bossing, try natin tumingin sa mga pass breaker ng unit. Baka sakaling may magustuhan tayo, pero hindi tayo nakakasure kasi hindi ko siya kausap eh. Malapit lang naman to mga kabossing. Hindi na tayo tataan. Yung daan namin ay hanggang dito lang. Ayan. Hindi pa malalaman kung magdudugtong ang pauli yan. Sa atin daming nataan ngayon. So, sa Nara wala na magawa ang daan. Lalo na yung pagka nabutas na. Araw mga kabossing kahit pa nung layo pinupuntahan ko ang unit. Napakasipag kung pumunta sa unit lalo kung ang unit ay pasok na pasok. Ngayon wala, kalimitan pinadi-deliver ko na, kaya minsan yung nakukuhang unit palpak. Iba pa rin talaga yung ako mismo nakakakita. Sa mga financer na pass breaker na lang tayo kumukuha ngayon para hindi masyadong pagod. Kasama natin si Aki, ayan naman. Saka yung anak ko. Try natin, mahalin mo makabili tayo. Ngayon naiisip ko kasi ang kuhanin ko na lang unit yung hindi masyadong ginagawain. Nakakapagod kasi, saka napakamahal ngayon ng ng mga materialis ng pintura, lahat. Tapos ang isa pa, tumaas na rin yung yung labor ngayon ng mga magagawa. Kaya minsan konti rin lang inaabot. Nag-umpisa ako mga kabossing sa ganitong trabaho ay matagal na. Sa jeep ako nag-umpisa. Nag-edit din ako ng lupa. Nag-edit din ako sa sasakyan, sa jeep. Ang mahilig kong gawin ng araw ay mag-restore ng mga jeep na naka-junk. Kaya tuloy yung dumami yung jeep ko. Ang rason talaga. Until now, hindi na ako nagbabayan sila ng jeep. Medyo
medyo bagsak ngayon yung jeep. Ito po sa mga sasakyang ano, high end, low end, or mid end, at saka yung mga low budget na lang na nabili pa rin ako mga kabossing. Sa totoo lang, mas malakas kitaan ang low budget kaysa high end. Ang high end lang mga kabossing, hindi ka masyadong pagod sa pagpapagawa. Yan ang ano. Share ko lang sa inyo na yung hanap buhay na buy and sell, maayos po yan, basta wag mong ilalagay yung hanap buhay mo sa mga pa-illegal na trap. Wag kang sasapi doon sa ganun. Ibig sabihin, wag kang kukuha ng mga papel na pikita ka nga pero palpak naman. Sa'yo babalik at sa'yo babalik yun eh. Maniwala kayo sa akin. Nung araw mga kabossing, ang dami kong kasabay na ano, nag-i-agent lang ako nung araw eh. Namamasada ako, nag-i-agent ako. Pero until now yung mga tao na yun eh, hindi ano, ang lalakas kumita nung araw. Yun nga lang, sobrang lalakas din ang loob kahit na palpakan sa sakyan. Ayun. Tapos ilulusot nila sa buyer. Ang katwiran nila bahala na yung bumili. Pangit na katwiran nyo sa buy and sell mga kabossing. Kasi sa'yo nung magtama yun, panggugulang yun. At sa'yo din babalik yun, kakarmahin ka rin mga kabossing, maniwala ka kahit anong hanap buhay. Pangalawa, pag naghahanap buhay ka, hanap buhay lang. Ang hirap kumita ng pera. Huwag mong maghahanap buhay ka ng kikita ka ng malaki, tapos magbibisyo ka naman, hindi ka atin sa mga kabossing. Tatagal na na hanggang sa tumagal ang panahon, ganun ka pa rin hanggang sa tumagal. Mapapag-iwanan ka ng iba na masisinop at saka yung hindi mo sayak sa pera. Ayun ang ibig sabihin. At saka yun ang lagi kong advice, maging parehas. Yung parehas yung ang laban natin, yung laban na magbenta ka ng maayos na papel at maayos na sakyan. Although hindi naman mapiperfect yung maayos mo kasi second hand yan eh, pero at least hindi naman yung grabing palulusutin mo na lang. Yun, pangit yun mga kabossing. At sigurado ko sa inyo na nakakaangat kayo mga kabossing. Kung hindi ka man makaangat hanggang taas, ay darating ang punto na makakaipon ka mga kabossing.
Ang galing mag-English yan. Oo. Yung nasiraan ako, pinatulang ko yan dyan. Ha? Tulang din. Natulong ako patulang. Mga bossing, oh. Sa labi na ng Valentine. Dami mga heart at flower. Pero si Ake, hindi natin malaman kung... Ake, anong masasabi mo sa Valentine na darating? Sana all, pero sila. Sabi yung mga kabosing ni Ake, sana lahat daw muna magsyota sa Valentine, mag-break lahat para pare-parehas na sila. Kailan ba ngayon? Kailan ba ngayon? Ay, anong date na ngayon? Ha? Kailan? February 11. Mga kabosin, iniisip ko lang, sino kaya ang nag-invento ng Valentine? Ano kaya lumabas yung Valentine's Day niya, February 14? Kung magbigay ang mga kabosing ng mga bulaklak, parang hindi nag-aaway pagkatapos naman ng Valentine ag-aaway din naman. Anong date na ngayon? 4 days na lang mga kabosing, Valentine's na. Para sa mga kabosing natin dyan, sana maging okay ang Valentine's Day nyo. Sana ay hindi malungkot at hindi nag-iisa na katulad ni Ake. Kaya para nga pala dun sa mga viewers ko na naghahanap, ayan po yung nasa likod ko. Baka naging sakitin po siya nung nung wala siyang kapareha ibiyahe Lunes. Ang gusto kong ibiyahe Linggo. Ng mga kabosing. Ang lugar na ito, ano nga ito, Congressional ang kanta nito, ang lugar na to. Mga kabosing Valentine's na puro heart sila. Ganda siguro hanggang doon sa dulo ganda
Advance Happy Valentine mga kabosing. Lapit na. Kita mo yun. Ito po yung ano ang tawag dito. Promenade Dasma Park. Ayan o. Naman yung mga kabosing o. Ang ginawa ng Dasma dito sa aming ilog. Pinaganda kabilaan o. Maganda. Tanong ko nga uli mga kabosing, ba't kaya nga may Valentine's Day? Sino kayang nag-declare o nag-invento niyan? Na tuwing February 14 ay dapat ay mayroon kang kadate pag binata ka, bandalaga, at talagang pinagkakabuhayan din ng mga negosyante yung bulaklak. Parang ano, parang undas. Nagmamahal yung ano, yung mga bulaklak. Shout out doon sa mga taga Dangwa. Diyan nanggagaling yung mga bulaklak eh. Tapos yung mga chocolate. Aming bagong ano, munisipyo. Ginawa na rin pasyalan. Munisipyo ng Dasma. Mga kabos, malapit na tayo sa ano, sa nakilala kong ano, sa Stranger na Paense. Ito tayo. Try natin kung may mabibili tayo. Nag-check ako sa group ng mga trailblazer. Sakit to talaga ito. Hindi naman ako nag-over po eh. Hindi sakit na ito. Gasket lang daw, sinabi sa akin. Kausap ng iba. Pagkagato ka yan, obligado ka ng magpalit ng radiator. Hindi ko alam po eh. Pero nagtataka naman kami. Ang layo na tinakbo namin. Hindi naman kami nag-overheat. Hindi nga daw nag-overheat. Oo, yun ang pinagtataka ko. Nagtataka naman ako, ba't naglalangis niyan? Yung iba daw, walang
mekaniko ko, sabi niya sa akin, ang huling usap namin, huwag ko doon muna ipagdalawang makina. Kasi pinakita niya yung andar eh, binidyo namin eh. Sabi niya, boss, putang ina, kung yan, putok ang gasket niyan. Hard starting na yan. Tapos bukod doon, luluwa na ng radiator yung tubig. Wala eh, kaya sabi niya... Wala itong ano, walang presyo. Wala! Kaya nagulat nga ako. Sabi niya nung may nag-option sa akin, yung daanan daw ng langis, papunta ron sa may radiator, meron daw parang ginagasketan daw yun. Yun ang sabi sa akin, ha? Yun nga yung Oo, tapos yun lang daw ang malimit nagiging problema niyan. Kaya sabi sa akin, boss, huwag mong ipabiyak ang makina. Eh, bakit ko bahala na sila dyan? Putang ina nga. Ang baba ko na nga, bisip. Pantarin mo nga. Bye! Diyan ako kumukuha ng mga fast break sa katamaran kung bumili ng tumakbo. Dito na lang tayo. Wala pang masyadong maraming kausap na ahente pagka ganito. Pero nagtataka talaga ako, napakaganda ng andar eh. Kaya yun ang iniisip ko eh. Start na? Start ko pare, oh. Wala ko kayo break na to. Pero dito ako start niya. Gugulat ka. Oo. Tangina. Ito lang yung nagpa-vibrate ha. Bossing, pwede naman nga sana ito kaso may untog siya sa kanan. Ito yung side na to masilyado. Hindi ito ano, hindi na ito maganda kasi yung ano, okay na nakikita mo yung sira kaysa ikaw na yung magre-repair kaysa yung iba mag-repair. Okay. Tapos mga repair shop. Wow, may repair shop sa Nagalit lahat ng gulong, oh. Ito ang... Wala, pintura lang. Pwede yata mo, test. Iyan yan, iyan. sana yung type 2 eh, kasi malimit ako magkaroon trailblazer. Maganda rin kasi ang performance niyan mga kabossing. Kaya mga bossing, umuwi na tayo. Mayroon tayong dapat alamin eh pag may issue. Yung Chevrolet Trailblazer, humahalo ang tubig sa radiator. Ano ba yun? Ang laki sa radiator. So, ang alam ko kasi sa ganyan, ang nagiging problema ay oil cooler gasket kahit anong sasakyan. Kaso ano yun, Chevy yun, hindi natin pwede kaya sa mga ibang brand na sasakyan, kaya dapat magtanong-tanong din tayo. Ang isang remedyo dyan, isa ng ginagawa ko, sumasali ako sa mga group ng halimbawa Chevrolet Trailblazer. May mga group yan sa mga ano eh, sa Facebook eh, sa mga group. Ayan ang ginagawa ko para magkaroon ako ng idea, kasi sila yung may mga experience sa mga ganyang issue. Pagka nagkaroon ka ng idea, saka mo ngayon bibilhin yan mga kabossing, para alam mo na ang gagawin mo.
mo pwedeng basta bibilin yan nang wala kang idea kung paano mo re-remedyohan. Kasi kung ganun ang gagawin mo, malulugi ka mga kabosi. Lugi kayo dyan. Dapat pag kukuha ka ng unit at may issue, alam mo kung paano mo re-remedyohan yan. Ano siya, yung isa naman ay kasi ano yun, yung mga fast break lang yung mga unit ni JRA. Pag nabili niya, as isa na lang. Kung anong issue man yan, bahala na yung bibili, magpaayos kung sakasakali. Gifted ka na lang pagka ang nakuha mong unit ay talagang ang problema ay mga counting scratches na lang, pero madalang yung ganon. Kasi mga kabosing, ang sabi ng iba, buyer, ayaw nilang bumili sa buy and sell. Pero gusto ko lang ipaalala dun sa mga buyer po mga kabosing, yung po mga direct seller at nagbebenta, kung may issue po yan, hindi na po niya pagagawa. At kung ipagagawa niya, hindi nila pagbibili yan. Kalimitan po niyan, yung mga issue niyan, hindi na nila pinapaayos yan. Ang gagawin nila, asisa na lang. So kung minsan nasasabihin sa'yo, pag nilibili mo at tinatawaran mo na may issue, nasabihin sa'yo, sir, maliit at madali lang gawin yan. Mga ganyan yung problema niya, yung issue niya. Pero kung iisipin mo naman, pwede mong ibalik sa kanila yung kanilang sinabi, ay maliit lang pala at madali, bakit hindi mo ba ipagawa? Para wala na tayong pinag-uusapang problema. Ibig sabihin, yung gagawin mahirap, sinasabi lang nila na madali lang para compare po doon sa mga buy and sell na mga matitino. Ibig sabihin yung lumalaban ng patas, yan po ay bago ipagbili ay talagang ayos na. Hindi na siya, kung may issue man kakapiyang na lang, konti-konti na lang, napaka-easy na lang. At kung maaari, bago ibenta, wala nang issue. Kumpara doon sa direct seller, halimbawa may-ari, bibilan mo, sa palagay ng mga kabosing, kung halimbawa ibebenta na niya at may problemang maliit, also tinatamadan niya, papagawa pa yan, hindi na. Sabihin niya, ibebenta ko na rin naman yan, ibahala na yung bibili niya magpagawa. So yung ibang sabi ng mga buyer, hindi po lahat ng, depende ho sa bibili niyo yung unit. Nasasabihin niyo ayaw yung bumili sa buy and sell, depende ho sa buy and sell na bibilan niyo. Hindi ho lahat ng buy and sell ay palpak o mahal. Kung halimbawa ho ba namang mahal mga kabosing ang sasakyan, bakit bibilin kung hindi nyo kaya? Ganun lang naman ang kahit naman sa seller kayo bumili, kung hindi naman nyo kaya, hindi naman nyo kayang bilhin. Ayun, hindi ko naman sa tinataas yung antas ng mga buy and sell. Ang buy and sell po, nag-e-effort po magpaayos sa sasakyan para mabili. Kasi pag hindi nyo pinaayos yun, hindi po yun mabibili. Matiting ka sa kanya yung sasakyan. Ang ibig ko sabihin, halimbawa, bilhin niya, may issue. Sa palagay nyo ba, mabibenta niya yun na may issue? Baka nga malugi pa siya. Kaya dapat ipagawa niya yun para mabili. Ang dami ko pong na-encounter sa inquire na pag nalaman pong buy and sell ayaw na, yun po ay depende sa buy and sell mga kaboses. Marami din po sa mga buy and sell, lalo din yung mga malalaking, yung talagang negosyo, ginagawa po yan ng ayos at hindi po nila tungkol naman sa price, nasasabihin yung mahal yung sa buy and sell, simple lang mga kabosing bakit yung bibili kung mahal? Ay malay nyo makuha nyo ng mura,
O di mas maganda. Kasi ang bicycle mga kabosing, minsan yan, marami din bicycle na lumalaban po sa kaunti lang tubo. Basta yung pera nila ay gumulong, hindi yung nakatenga lang. Hindi naman kung bicycle mga bossing ay mahal at malaki ang patubo. Ako, kumpara ko na lang sa sarili ko eh. Sipin mo, sa buwan kong pinagawa, ang laki na nagasto. Minsan tutubuan mo lang ng mga 15,000, 10,000. Eh mas maganda pa yung kinita ng gumawa ng mga trabahador eh, na tinarbaho na isang buwan. Kwentahin ninyo ang kanyang sweldo. Oh. Yun ay na-share ko lang, pero depende rin naman sa bahay kung saan niya talaga gusto bumili. Lalo sa kanya naman pera yun eh, pero yun ay ina-advise ko lang. Hindi po lahat ng buy and sell ay mahal at palpak. Depende po yun sa nagbabay and sell. So yung nakita po natin na post break, inamin naman ng may-ari na JR na may issue naman. Kagabi pa nagkausap na kami, pinag-aaralan ko lang kung pwede kong labanan, kasi once na makuha ko yun, as isa na yun, pag hindi ko naayos, problema ko na yung mga kabosing. Hindi ko na pwede ibalik yun. Alam mo lang may issue, bakit mo pa kukuhanin? O eh, kaya nga kinuha mo ng may issue, ibig sabihin alam mo kung paano gagawin yun. Kaya yun ang counting pag pinag-aaralang maigi bago natin kuhanin mga kabot. Mga kabot, ang laki ng farm na to. Parang to eh, kay campus no? Ayun na, may mga kambing siyang ibang mga klase. Laki po yan. Naalala ko mga kabosing, may mga malukan din dyan. Nung nag-lockdown, dyan po ako namimili ng mga yung over na manok. Tapos kinakatay namin. Pag nakatay namin, saka namin pinibibigay sa mga borders namin. Kasi nung una, namimili kami ng mga gulay sa sa palengke. Binabalot-balot namin yan. Nung lockdown, nung hindi makakalabas yung mga tao, binabalot-balot namin, tapos pinamimigay namin yung mga kabosing. Nung late, ang naisipan ko mamili ng mga manok na yung overage na. Tapos kinakatay namin. Tapos pinamimigay namin doon sa mga borders, sa mga driver ko dati na hindi na nakakabiyahe gawa ng lockdown. Ginawa ko po yan nung lockdown pandemic, yung unang lockdown ba, na maraming naipit na mga tao na, tsaka yung mga nagtatrabaho na hindi nakauwi sa kanilang probinsya, parang sa buwan yun eh. So yun po ang naisipan natin naging tulong sa mga naipit ng lockdown. Kung hindi man, wala mang kahit pa paano makakatulong sa kanila yun. Kasi walang trabaho, walang income. Yun lang naisip kong maging tulong. At napakahirap din palang mahirap din pala aking magkatay ng manok na yun. Mahirap po. Naalala ko mga kabosing, pag namimili ka ng manok, ang dami pa namin nakukuha ang itlog sa loob ng katawan ng manok eh. Yan mga kabosing, dito tayo sa bahay. Ano? Na ano na? Oo, din eh. Bakit? Huwag mo hanap. Merong maalam ka pakiaki? Kikis pa yata. Buksan mo nga yan. Ayan mga kabosing, dito na tayo sa rap ang gamit oh.
Ano tayo sa bahay? So pag-iisipan ko muna kung yung sasakyan yun may isip pala eh. Ano ka, Ben? Oo, sige sige. Pasok ka bukas? O para mabating lahat. Ayan mga kabossing eh. Paano ba tayo makakalipan dito ang taas-taas yan eh? Taas. Oo, ang taas oh. Maghihintay pa kami ng ano, siguro mga 15 days o 2 weeks bago kami magamit yung karsadang yan. Comment ko lang mga kabossing sa daan na yan, kaya tumaas ng ganyan mga kabossing. Yung kanilang bako kasi sira, so hindi nagamit, kaya yung karsada ipinatong na lang sa dati niya, pinantay na lang, pinatong na lang. So kung nakabaon nyo ng mga 2 kahit 2 man lang, so hindi gayang kataas. Siguro dapat sana naayos nila yung kanilang bako, pero okay na rin yan kaysa hindi naman samentado yung kalsada namin. Ayan mga kabusing, pasensya na kayo sa video ko na napakasimple. At talaga namang ginagawa ko na lang ng paraan na magkaroon ako ng video kahit isa sa isang linggo, para at least hindi naman ako masiro sa inyo mga kabosing. So hanggang dito na lang mga kabosing, at muli ako nagpapasalamat sa mga nanonood sa aking video at tumatangkilik. At kahit na ganun lang kasimple ay talagang pinagtitiyagaan nyo mga kabosing. At kaya na sinabi ko na ang magiging reason kung bakit medyo napakadalang tayo mga vlog, at once na tayo maging maayos ang ating kondisyon ay siguro diyan ko lilimitan yung mga video ko mga kabosing. At labis ako nagpapasalamat sa inyo, kahit na ganun na lang talaga eh napapagtiyagaan nyo mga kabosing. At hindi naman siguro ganun lagi tayo mga kabosing. At maybe next time eh magiging maiiba naman ang ating content at hindi laging ganito. So sa ngayon ay pagtiyagaan nyo muna, at yan naman ay talagang isa sa loob ko, at tinatanong ko ng isang malaking utang na loob sa inyong mga nanonood sa akin. Yan mga kabosing, until next video na lang, at sana ay lagi po kayo mag-iingat saan man kayo naroon. At ang pagpapasalamat ay lagi ko pong uulitin sa inyo, kahit na ganito na lang. At sa totoo lang napakasimple, at siguro hindi nakaka-excite yung mga content ko, pero bilang pagre-recover ko doon sa depression ko, ay isang malaking tulong sa akin mga kabos yung panonood. So until next video na lang mga kabosing, God bless to you all. Bye bye.